nga pala guys, i-share ko lang sa inyo, bumuli ulit ako kay Sol ng yung mga na-feature ko dati na mga fries. So bumili ulit ako. Tapos nagpadagdag ako ng chicken feet, parang gano'n chicken leg ba ang tawag doon? Choice cut siya guys. Sobrang sarap talaga. Una, bumili na ako, pang ilang batch ko na to, binili ko to. Yung una, 1 kilo lang yung binili ko sa kanya, tapos nagustuhan ko siya. Sobrang sarap, garlic siya. Anyway, ipakita ko sa inyo pag naluto na talaga. So, pag gusto nyo umorder sa kanya, ito yung french fries na plain, na Burger King yata, ayan. And then ito, there. Chicken siya guys, garlic chicken. Dalawa yung in-order ko kasi sobrang napakasarap niya talaga, promise. Ayan siya, 2 kilo na to. Chicken to. Well, anyway, ipakita ko sa inyo pag anong itsura kapag naluto na to. Tapos, bumili ako ng fries ulit. Nga pang McDo. Tapos, ito yung twist. Bagong batch ulit. Yan. 1 kilo. So, ito, ilalagay ko siya dito sa baba para lumambot, para meron tayong makakain mamaya. Lulutuin ko ito mamaya pagising. Tapos, ito, dito ko na siya sa freezer ilagay. Along, tapos, itong dalawa. I-freezer ko to dahil tapos itong twist, ito yung pinaka-paborito ko. Dito natin siya sa baba ilagay guys kasi papalambutin natin dahil lutuin natin ito mamaya pag-ising. Yan. Guys, ito ganito kaliliit yung mga manok na nabili ko kay Sol. So parang mix siya ng legs, basta kung ano mga choice cut siya. Ganyan siya kaliliit. And then nakababad siya sa garlic na sauce. So, sobrang sarap talaga nito. So, parang ganito yung sauce niya guys. So, binabad ko yung extra. Tapos, yung mga sobrang sauce na nandun sa plastic, nilagay ko sa Tupperware kasi para makatipid ako. Bibili ako ng manok ko na halimbawa 1 kilo or kalahating kilo, doon ko siya ibabad ulit para magamit ko yung sauce dahil sobrang sarap ng sauce na ginawa ng ewan ko sino yung gumawa nito na ready to cook na chicken na to. Sobrang sarap ng sauce. Sayang yung pagiging garlicky taste niya kung itatapon lang din yung extra sauce. Kaya bababaran ko ulit siya ng sarili kong binili na manok na pinatadtad ko doon sa palengke. So bukas bibili ako ng manok na kalahating kilo. Doon ko siya ibabad sa sauce. Dapat kailangan talagang maparaan tayo para makatipid. At the same time, masarap yung kinakain pero tipid. Ito na guys. Oh, see, di ba? Ang ganda. Sarap. Sarap niya guys. So maliliit lang talaga yung hiwa. Parang bitin na bitin, parang pang bata, pang kids yung bite. Pwede na. Sarap. Sa ilalim ng yung pantimpla, tumigas. Tinanggal ko. Ilagay ko sa kanin. Ayan guys, graduation na po namin, no? Yan. Or Buddha Jonathan. Iscabal Kiara. Hindi ko makita yung filter. Ayan. Tapos umiiyak yung mukha mo, ikaw yung nanay. Proud na proud, umiiyak yung nanay.
So, good morning guys. So, update ngayon. Pa-out pa lang ako in 5 minutes. Tapos, didiretso ako ngayon ng tapat dyan sa may mga, dyan sa groceryhan dyan sa tapat. Dahil bibili ako ng, ito, yung water, nalagayan ko ng water kasi ito nabasag na siya. Gumib up na siya ng bonggang-bongga. Tapos, dadaan na lang ako ng agua oxinada or hydrogen peroxide kasi i-sprayhan ko or didiligan ko sila ng agua oxinada na may halong tubig yung mga plants ko. Kasi ito, kailangan ko itong i-save guys dahil nagka-fungal infection. Ayan o, fungus to eh. Tapos alam ko may root rot to. Tapos yung dati, yung lorente ko, pinutol ko na siya dahil nabubulok siya yung dahon. So malamang sa malamang fungal infection to. So i-disinfect ko yung lupa. Lahat na to, dadamay ko na yung iba kasi isang lupa lang naman sila. Di-disinfect ko gamit yung mga hydrogen peroxide or agua oxinada. So, ayun. Lalo na to, ayun o, medyo parang root rot to eh. Ayun o. Yan, kaya nilaw sila. So, gusto ko maging hindi masisira yung dahon nila. Kasi, ang mga snake plant kasi, matagal masira yung dahon nila unless magka-fungal infection. Ito healthy to. Pero ito healthy. Pero itong bird's nest natin ay medyo may root rot. So, idadamay ko na sila, i-disinfect ko yung lupa, lilinisan ko, parang didiligan ko sila ng agua oxinada or hydrogen peroxide na may kasamang tubig. So, bibili muna ako sa Mercury Drugstore. Actually, umorder na ako sa Lazada ng hydrogen peroxide na 4 na bote na tig ilang ml yun, parang 100 ml yata. So 400 ml lahat. Ang tagal pa bago dumating, so baka kako hindi na aabot yung plants ko. Kaya kailangan ko na siyang anuhin. Tapos bala ko guys, i-revive ko to. Yan, i-revive ko tong plant na dahil sa pagka-fertilize ko namatay siya. I-revive ko to, baka maka-recover pa gamit yung hydrogen peroxide. So lalagyan ko siya dyan, ibababad ko sila. Kasi alam ko dahil dito eh, parang din yung may root rot din yata to eh, mga bakterya. So kailangan natin siyang linisan. Ito healthy eh. Ay, may nakalimutan pala ako guys. May binigay pa pala siyang freebies. Tingnan natin, wait lang. Ay, naku. Ay, meron pa pala. Kalimutan. Hindi na kasya. Paano to? Saan ito ilalagay? Hindi na kasya. So yun na nga, tuloy tayo sa ating hauling video. Freebies daw to, ano kaya to? Ano naman tong pakulo ni Madam Tina? Bunteng. Tayo magpakita ng bunteng. Ano kaya to? OMG, ano to? Mas excited ako sa freebies. Ano to? Ay, ano to? Pinapay? Ano ba to? Ano to? Naka-foil? Ay! 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 Burger! Ay! 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 Oh my God! Thank you talaga, Tina! May pa-burger si Mayora. Thank you so much. Initin ko na lang to. Ano yata to eh? Double cheese? Hindi siya double cheese.
may kamatis siya, tsaka may lettuce. Kainin ko to. Hala, busog ako. Pwede ko itong i-ref? Hindi. Ano ko na to? I-ref ko na lang to. Ay, hindi ko na pala kasya sa ref. Sige, balutin na lang muna natin to, no? Sa hiwaga ng iyong pagmamahal. Thank you, Tina! May mga pakonsuelo ka pa sa akin, ha? Tapos meron pa siya sa ila. Meron pa siya. Ano to? Ano to? This is, ano to? Ay, may mga ganitong drama pa siya sa buhay. Ay! 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 Oh my God! Nakakatuwa naman. Na-appreciate ko naman, Tina. May pa-ice cream ka, no? Pero sana naman hindi yung pang-ref. Kasi wala nang laman. wala namang paglagyan yung ref. Pakita ko sa inyo. Wait lang. Thank you, Tina. 2-in-1. Choco. Ala, paano ko yun? Hindi na siya kasya. Pakita ko lang sa inyo, ha? Ayan na, oh. Saan po isisiksik yun? Paano ko kaya yun ano, no? Hindi pwedeng maano to eh. Hindi pwedeng... Dito dapat siya sa taas. Wait lang. Ano ko kaya ito? Pagkasyahin ang mga bagay-bagay. Dito na lang muna siya. Hindi siguro yan mas tatagilid. Wala, tatagilid to eh. Paano kaya ito pagkasyahin? Wala din nakasya siya, Tina. Ano ba itong pakulo mo? Saan ba yun? Uy. Saan ko kaya ito ilagay? Hindi kasi dapat sa freezer to para hindi masira. Ay, naka. Binigyan pa ako ng problema ni Tina. Pero thank you so much talaga, Tina. Paano ba ito pagkakasyahin? Hindi, kala na. Tagilid ko na lang. Hindi naman siguro ito mag-leak. Oh my God. There you go, guys. Thank you so much for watching this episode. Sana nagustuhan niyo yung episode. Gusto ko lang i-compile yung mga video clips na nangaganap ko nitong mga nakaraan. Kasi alam niyo naman na hindi ako masyadong nag-upload about my personal life in this most recent few weeks back. Kasi nga, puro overtime ako ng overtime talaga. Kasi nga, tinitake advantage ko yung overtime. Kasi nga, nasa bahay lang naman ako. Hindi na ako nagkukonsume ng time para magtrabaho pa papuntang yung commute time na sobrang traffic. So, yung time na yon sobrang tulong siya para mag-perform ng overtime sa trabaho. So yun, overtime na ako ng overtime kasi ang dami ko talagang babayarin. Ang dami ko pa kasing dapat talagang bayaran na utang kasi yan, may credit card ako babayaran. Tapos meron tayong project. Hindi, yung ano natin, renovation dito, yung mga renovation natin dito. Pagpaliban ko muna, meron akong pinag-ipunan talaga na hindi ko muna siya i-share ngayon kasi baka ma-on siya yun talaga, hinulug-hulugan ko siya. Nag-start na ako siguro mga ilang buwan na. Tapos, basta pag nag-lift na tong COVID-19, isi-share ko din sa inyo. Parang, ito na yung sasabihin ko talaga nakatas ng pag-YouTube ko. Though hindi naman ako malaki talagang YouTuber, pero yung mga kita ko sa YouTube talaga na pakonti-konti iniipon ko at dito natin siya ilalaan sa project na to. At hindi ko pwedeng hindi ko to i-share. Ngayon hindi muna, pero i-share ko to in the future kapag ipupush na natin yung project. Hindi siya related dito sa pamumuhay ko dito, pero alam kong ma-inspire kayo dito sa gagawin ko. Sana in God's time, alam ko yun, sana hindi ipagkaloob talaga to ni God kung ano man yung project ko or yung pinag-ipunan ko or yung hinuhulog-hulugan ko, mga ganun drama sa buhay na pinaglaanan ko ngayon, kaya ako sinipagsipagan. In the future, isi-share ko rin yan sa inyo. For now, mga catching up vlogs lang ang gagawin ko. May mga susunod pa. Yung burger pala na finiture ko, yung kay Tina, sa pinsan niya yun, meron silang business, social media ng business na yun, or di naman kaya kung ano yung gusto nyong bumili or something para ma-promote natin kung ano yung brand. Masarap ng burger niya, in fairness, ma-cheese siya. So, once again, this has been Jonathan Orbuda saying keep smiling because life is worth celebrating for. Thanks God, thank you talaga sa lahat ng mga sumusuporta. Maraming salamat po. Bye-bye!